Samantala sa novel studio habang nakaupo ang isang lalaki sa harap ng kanyang computer kumakain ito ng cup ramen. Ha? Anong nobela ito? Bulong ng lalaki, habang tuloy pa rin ito sa pagkain, at ang mga pagkain nakahilera sa lamesa. Wow, itong na lalaking bida, at muli nagbasa ito sa computer. Akala ko talo siya, galing pala sa alindog, ha? Hahaha ang ganda ng nobelang ito. Ito ang pinakamahusay na nabasa ko sa ngayon. Sabi ng lalaki, habang tuloy pa rin ang pagkain nito ng cup ramen, at pinakita dito ang ginawa novel ng ating bida na si Jiang Taesan. Wow, Red, sino ang character ito? Ano ang mga walang kwentang bagay ay higit na mahalaga kaysa sa mga babae? Pasigaw na sabi ng lalaki, at hinawakan nito ang mouse at nag-press ito. Natapos ko na basahin ang unang sa kabanata ng mabilis at kumuha ng kimbap ang lalaki at agad nito kinain. Habang kinakain nito ang kimbap ay patuloy nagsalita ang lalaki at tinignan nito ang user ID, ay Gold River. Magiging ako ang una pinakasigurado bibilhin ng iyong libro pag pinalabas na ito, at nang maubos na nito ang kinakain niya kimbap muli humarap sa computer at nang type. Ngayon muna, mag-pre-order tayo at irekomenda ito sa iba. Sabi ng lalaki, at magpadala ng 3 hanay ng mga komento, at sa labos ng novel studio maririnig ang boses ng lalaki. Kahit na ito ay isang libreng pampublikong serialization, ito ang naging pinakamahusay na ranggo na serye para sa ngayon na may 10 kabanata lamang, samantala sa bayan ng Seoul, sa isang malaking kumpanya, ay kasalukuyan abala nagpatawag ito ng meeting ang mga publisher ng novel, habang nakaupo sila sa isang malaking at mahabang lamesa. Assistant Manager Lee, nasuri mo ba? Chief Editor kahit hindi ilabas, 500 copies pa rin ang may imprenta. At pinakita ang pinakalat ng lalaki kanina sa novel studio mga komento basta maganda ang cover, sigurado may second batch print yan. Sabi ng director, sa kasalukuyan, meron itong 10 chapter, tama ba? Hindi ba masyadong maaga para mag-print? Tanong ng director, sa nakikita mo, masaya ang nobela at hindi absurd ang unang tagpuan at nananatili sa daloy nito ang kwento, sabi ng isang lalaki. Ito ay isang partikular na mahusay na pagkakasulat ng nobela, sagot ng isang lalaki, sumagot naman ang isang lalaki na kaitim, ang may akda ay dapat na isang matatag na may akda na nagbago ng kanilang pangalan na panulat at nag-upload ng nobela. Ito ay isang masayang nobela pero, hindi ba sa tingin mo ay mas gumagana ang mga genre ng fusion fantasy kaysa sa mga nobela ng laro? Sabi ng director, ang panlasa ng mga magbabasa sa genre ay nagbago. Sabi ng isang lalaki, ang mga nobela ng laro ay sikat ngayon. Sabi naman ng isang babae naka-green, Magic Warrior, magandang title din iyan. May potential ang nobelang ito, napaisip ang director sa sinabi nito, sumagot naman babae dilaw ang buhok. Inirerekomenda ko rin ang nobela ito. Nabasa ko ang nobela kahapon at ang setting ng male lead ay talagang kaakit-akit. Kailangan nating ipadala sa kanila ang ating contract message, nung editor. Ano ang magiging kondisyon natin? Kung ang may akda ay hindi isang baguhan ito ay makatuwiran igarantya ang at 8% ng 4,000 mga kopya sa kanila. Sabi ng babae dilaw ang buhok. Ano, di ba sobra na? Sagot ng director. Sumagot ang babae dilaw ang buhok, talagang isinasaalang-alang ko ang 10% ng 5,000 na kopya? Tumingin lang ang director sa babae dilaw ang buhok. Nang matapos na ang meeting, ang sumunod na eksena ay sa admin area. Ayos naman ang nauna, ipadala muna natin sa kanila ang ating contact message. Naiintindihan ko, ipapadala namin agad. Samantala sa editor studio, chief editor, nakita mo na ba ito? Sabi ng isang lalaki, habang ang isang lalaki ay may hawak ito kafe at hinahalo ito, at hinawakang ng lalaki ang mouse at klinak nito ang mouse. Mukhang maganda ang nobelang ito. Ano sa tingin mo? Sabi ng lalaki na may hawak na mouse, at lumapit ang isang lalaki ng makalapit, na ito ay nagsalita ito, oo nakita ko kahapon. Sabi nila maganda daw, ginarantiya nito na ang nobela ay kawili-wili. Meron akong magandang pakiramdam tungkol dito. Ilathala natin ang nobelang ito, sagot ng lalaki. Ano? Sagot naman ng isang lalaki. Ginarantiya ko ang 10% ng 6,000 na kopya. Habang nakaturo ang hintuturo nito pataas. Muling sagot ng lalaki, di ba sobra na?
Hindi maganda ang ginagawa ng aming kumpanya sa pag-publish. Kung alam ito ng mga contractor natin, baka magalit sila. Sabi ng lalaki habang umiinom ng kafe. Nanaginip ako ng baboy kagabi. At least 10,000 copies ang ipapalabas for sure. Sagot ng naman ng isang lalaki. Hindi ko alam ang totoong mangyayari, pero sigurado ako na magiging hit ito. Ipadala sa kanila ang aming mensahe sa pakikipag-ugnay. Kung tatawagan nila kami, ako mismo ang pupunta sa kanya. Okay, sagot nito. Samantala 3 AM ng madaling araw sa bundok sa likod ng halamanan. Nakaupo ang ating bida, naka-cross-legged ito at nakalabas ang mga ugat nito sa katawan. Nawalang na naman ako ng malay tulad ng dati, pero medyo nasasanay na ang katawan ko ngayon. Nakaupo ito na parang meditate, gumon na din ang pakiramdam ko. At nagkonsentrasyon ito, hanggang sa unti-unti lumiwanag, nagmakahigop na ng energy ang katawan nito. Wow! Ang pakiramdam ko ngayon ay kakaiba na. Inhale, exhale, lumabas ang 5 elemento ng Tai Chi. Tumalim ang mukha nito na parang may kalaban at patuloy itong nagsanay sa pakikipaglaban. Maya-maya ay huminto ito at hamangin, parang humigop ito sa hangin at lumunok. At damilat at itinaas ang 2 kamay at sumigaw ito. Napaka-refreshing nito. Hindi na ako mabubuhay na parang talunan. Hindi ko kaya isagawa ang 5 elemento ng Tai Chi na may kapayapaan sa bahay. Makikita na nasa tuktok ng bundok ang lugar ng ating bida habang palabas na ang haring araw. Kaya nagtayo ako ng sarili kong hideout, sa mabatong bundok na 500 metro sa antas ng dagat. Sabi ng ating bida sa sarili. Nang matapos ito sa ginawan pagsasanay, naligo ito ang naupo uli sa computer. Gaya ng inaasahan, ang contact message ay nagmula sa nangungunang 5 publishing company sa general side, muli nag-click ito sa mouse. Naging matagumpay ang round 1, at papansinin ko silang lahat sa ngayon. Ito ang tanging dahilan kung bakit sikat ang nobelang Magic Warrior hanggang 2021. At ang nobelang mismo ay napakasaya na ito ay magpapaliban sa iyo at basahin ang buong bagay. Ang pinakamahusay na paggamot para sa karanasan manunulat. Gusto lang nila akong makilala. Malaman tungkol sa trabaho ng ibang manunulat na nabangkarote. Nagagawa akong maging pamilya sa mga kumpanya ng publisher. Sinong maniniwala dun? Maraming mga review sa internet tungkol sa pagkaakit ng mga kawani ng pag-publish upang panang ng kontrata at pagsisihan ang kanilang mga desisyon sa huli. Kaya kailangan kong mag-ingat mabuti. Tinignan ng ating bida ang isang mensahe sa kanyang email. Nice Media Publishing House, the novel, Magic Warrior, was originally published by Nice Media. Sa labas ng bahay habang umuulan, nag-uusap ang ating bida at ang kanyang ina. Saan tayo pupunta? Hindi ba masyadong biglaan? Tanong ng kanyang ina sa ating bida. Nakatawa ang ating bida habang nasa isip nito. Dadalhin kita sa isang full-course meal, mom. Sabi ng ating bida. Wala ka naman pera para dyan. Tapos, makikipag-date ba ako sa anak ko since matagal na? Pagkatapos mag-usap ang mag-ina ay kumilos na ito para umalis. Papunta na kami para makilala ang may-ari ng magandang media publishing house. At para pag-usapan natin ang kontrata. Pero ang identity ko ay napipigilan dahil minor pa ako. At ang mga menor de edad ay hindi pa pinapayagang gumawa ng mga legal na gawain ng mag-isa. Kailangan ng pahintulot ng magulang o tagapag-alaga upang maipagpatuloy ang mga legal na aksyon. Isang legal na aksyon kung saan umiiral ang mga pangunang bayad at mga parusa. Para magpatuloy sinama ko ang mom ko bilang kinatawan. Pagbaba nilang mag-ina sa bus, mom, andito na po tayo, ingat pagbaba. Ikaw bata ka, ang iyong sense of humor ay bumuti nitong mga nakaraang araw. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang umuulan. Inom po muna tayo ng kape, mom. Kape, alam mo ba kung anong lasa ng kape? Siyempre, mom, sa ganitong panahon isang iced americano ang madaling ma-order. Nagpatuloy sila naglakad at tumigil sila sa labas Starbucks coffee. Pinagkakatiwalaan mo ako, tama, mom? Tanong ng ating bida sa kanyang ina. Siyempre naman, mananatili ako sa tabi mo hanggang sa araw na mawala ako sa mundong ito. Sagot ng kanyang ina. At pumasok ang mag-ina sa Starbucks coffee. Pagkapasok ay namataan sila ng 2 lalaki. Baka siya na iyan, sabi ng isang lalaki, lumingon naman ang isa. Oh, estudyante lang yan.
Akala ko medyo late na sila. Napansin ng ating bida ang dalawang lalaki, dumating sila sa tamang oras. Bibigyan ko sila ng passing score para dyan, bulong ng ating bida sa kanyang isipan. Lumapit ang ating bida sa dalawang lalaki. Excuse me, are you from Nice Media? Napatingin at bahagya nagulat ang dalawang lalaki, ang kanya ina naman ay parang nagtaka. Mr. Gold River. Gulat na sagot nito, yes I am Gold River. Ano ito? Isang manunulat gulat na sabi ng kanyang ina. At lumakad itong palapit sa dalawang lalaki. Hello, sabi ng ating bida. I'm Gold River. Pakilala ng ating bida. Nagulat naman ang dalawang lalaki. Wala sa itsura niya ang maging writer. Bulong ng isang lalaki habang nakatingin ito. Mukha siya estudyante, bulong naman ng isang lalaking may salamin sa mata. Oo, hello, tugon nito. Pero, anong meron sa atmosphere? Mayabang na pananalita at pag-uugali. Napansin niya tayo sa simula at lumapit sa atin, magaling din siyang magbasa ng mga bagay-bagay, bulong ng lalaki na pinagpawisan ito. Meron bang problema? Sabi ng ating bida, hindi siya ordinaryong lalaki. Wala, please come maupo ka dito. Sabi ng lalaki, habang nakatayo ang ating bida. Mukha kang bata sa inaakala ko, nakangiti nito. Sabi ng lalaki, pwede ko bang malaman kung ilang taon ka na? Sagot naman ng isang lalaki. Ako ay second year high school. Sagot ng dalawang lalaki. Pati boses niya parang maotoridad. Sabi sa isipang ng lalaki. Ine-expect ko hindi madaling paikuting ang lalaking ito. Bulong ng isang lalaki, bigla naman nagtanong ang ina ng ating bida. Anak, sino ba ang mga taong yan? At sino naman ito si Gold River? Natigilan si CEO Choi, bulong ng lalaking editor. Hindi nila makontrol ang kanilang mga ekspresyon, Pagkatapos, sapatosan natin sila ng isang beses pa. Bulong ng ating bida habang nakatingin sa dalawang lalaki. At habang nakaupo ang ating bida, palagay ko hindi kayo magpapapirma sa isang high schooler. Sabi ng ating bida, ano ba talaga sinasabi mo anak? Hindi ko maintindihan, sabi ng ina ng ating bida. Agad nang react ang lalaking CEO, hindi. Sandali, hayaan mo ako magpakilala ng opisyal. Ako ang CEO ng Nice Media, Choi Woon-chun. At ako naman ang Editor-in-Chief, Hwang Sang-woo. Pakilala ng dalawang lalaki habang nakangiti. Tinignan mabuti ng ating bida ang dalawa. Worry, binasa ang ugali ng mga ito. Ikinagagalak ko kayo makilala sa unang pagkakataon, ako si Jang Taesan. Sabi ng ating bida nang nakangiti, lumingon ito sa kanyang ina at. Magpakilala ka na rin mama, ito ang CEO at ang Editor-in-Chief ng publisher company Nice Media. Ano, publisher? Gulat na sagot ng kanyang ina. Opo, ngayon ang iyong anak ay magsasign ng kontrata sa isang publisher. Sabi ng ating bida sa kanyang ina. Iniabot naman ng isang lalaki ang calling card. Tumayo ito at upang makipagkamay. Nice to meet you, writer Janji's mother. Ako ang CEO ng Nice Media. Ako nga pala si Choi Woon-chun. Oo, gulat na sagot ng ina ng ating bida. Tinawag niya ako writer Jang, akala ko. Ang cute, bulong ng ating bida. Habang iniabot ng lalaki ang calling card nito, meron kang anak na napakahusay. Hindi, ano bang nangyayari dito? Sinasabi mo ba na ang anak ko ay bigla naging writer? Sabi ng kanya ina. Bakit? Ayaw mo ba na maging writer ang anak mo mom? Sabi ng ating bida, hindi ganon ang ibig ko sabihin, pero alam kong iyong kakayahan sa pagsusulat. Ang weird lang na bigla kang naging writer. Gayun din, ang mga mag-aaral ay dapat na nag-aaral. Anong ibig mong sabihin writer? May katuturan ba iyan? Yes, tama, kayo? Malumanay na parang nahihiya ang dalawang lalaki. Habang nagpapahinga ako sa bakasyon, naglathala ako ng serye ng mga nobela sa internet. Pumunta ako dito para pumirma ng kontrata, para malaman kung gusto mo mom. Sabi ng ating bida sa kanyang ina. Ano, ikaw, talaga, ito ang katotohanan, sabi mo pagtitiwalaan mo ako hanggang sa mamatay ka diba? Sabi ng ating bida sa kanyang ina. Panahon na yata para mamatay ako. Bigla nagsalita ang dalawang lalaki. Excuse me, madam, Gold River. Hindi, Mr. Jang Taesan pala. Ang web novel, Magic Warrior, is really amazing.
Hindi pa nagtagal simula nang isulat niya ito, pero Mr. Jiang Taesan ay nakakatanggap ng maraming pagmamahal mula sa mga mambabasa, at kailangan nyo magtiwala sa kanya. Habang itinuro ang daliri paitaas. At bilang editor, ito ang pinakamagandang gawa na nakita ko. Tahimik lang na nakinig ang ating bida, nag-isip ito. Magic Warrior. The title is great, sabi ng ina ng ating bida. Mom, ang skills ng iyon anak ang mahusay, sabi ng ating bida sa kanya ina. Bahagyan sinulyapan ng ating bida ng kanyang ina. Pwede din ba tayo umorder ng coffee sir? Hindi, anong sinasabi mo sa isang matanda? Bahagya pasiga ng kanyang ina, na ikinabigla din ng dalawang lalaki. At tinitignan nyo ugali ko syempre. Ang mabuti pa o order na ako ano ba ang gusto nyo inumin dalawa, sabi ng lalaki. Gusto ko ng iced coffee and patbingso, sir. Sabi ng ating bida nang nakatawa. Tumayo ang isang lalaki para kumuha ng kanilang order. Sumeryoso ang ating bida, dala nyo ba ang kontrata? Haha, Writer Jiang masyado ka talagang madamdamin. Sabi ng lalaki, hindi ako sigurado tungkol sa pagiging passionate, pero curious ako dito. Sabi ng ating bida, narito ang kontrata, maaari mong basahin ito ng dahan-dahan at inilapag ng lalaki ang kontrata. Kinuha ng ating bida ang binasa ito. Tinitigan ito ng ating bida. Ang pangalawang copyright ay pag-aari ng publisher sa loob ng 5 taon. At automatic kung pag-renew. Baliw, mahinang bulong ng ating bida, kahit ganito ako, naghahanda ako para sa judicial examination para sa bar exam. Ang pangalawang copyright ay pagmamay-ari ng may akda, mangyaring baguhin ito at ipadala sa amin. Nagulat ang dalawang lalaki sa sinabi ng ating bida. Pero hindi yata alam ni Writer Jiang hindi importanteng isyo ang second copyright. Formal lahat ng ibang manunulat ay pumipirma ng mga kontratang ganyan. Sabi ng CEO habang nagpapaliwanag ito. Hindi ko gusto ang kasulatan na ito na nais ko na ang mga publisher ang may karapatan lamang na i-publish ang aking gawa. Gayun din, pakitandaan na ang mga karapatan sa paglalathala sa ibang bansa ay dapat makipag-usap sa may akda. Sabi pa ng ating bida sa dalawang lalaki, na ikinabiglan nito, pero iyon ay, at doon naman sa paraan ng paunang pagbabayad ang paunang bayad ay 20 million won. Gulat ng dalawang lalaki, 20 million won. Nang laki ang mata ng dalawang lalaki. Taesan, gulat din na sabi ng ina ng ating bida. Nagpatuloy ang ating bida habang nakasalikop ang mga braso nito. Ang bayad sa garantiya at mga royalty ay 10% para sa 6,000 kopya. At kung gusto mo itong ibentang muli, mangyari bayaran ng buwan ng royalty sa bank account ng tama kasabay ng notification. Hahaha, Writer Jiang, napakamadamdamin mo talaga, sabi ng CEO. I'm sorry pero, walang publishing house na nagbabayad ng ganoon advance payment sa mga baguhan. Bagamat pasabog ang bilang ng mga views sa ngayon, walang kasiguraduhan na makakatuloy ang quality nito. Sabi ng editor, napansin ng ating bida ang notebook. Oh, dala mo, ang notebook mo. Ano ka mo? Sabi ng CEO. Bakit bigla mo na lang nabanggit? Sabi naman ng editor, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung ayaw mo pwede kang tumanggi. Sabi ng ating bida, at inilabas nito ang isang USB. Ano ito? Gulat ng editor. Isang USB. Sabi ng CEO. Itinulak ng ating bida, papunta sa dalawang lalaki ang USB. The manuscript. Sabi ng ating bida. Manuscript. Malagat na sabi ng dalawang lalaki. Mayroon akong hanggang 5 manuscript ng Magic Warrior na narito. Gulat na hindi makapaniwala ang dalawang lalaki at ang kanyang ina. Taesan sa tingin ko ang iyong nanay ay sinasapian na isang goblin, tama. Sabi ng ina ng ating bida na parang hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari. Isang goblin. Bahagyang tumingin ito sa kanyang ina, Mom, magkakaroon ng mas nakakagulat na sandali kaysa dito sa hinaharap, magsisimula na. Ngayon habang tinitignan ng mga reactions ng mga manunood sa laptop. Gulat ang dalawang lalaki at hindi ito, at bam-antong hininga ito. Bakit bam-antong hininga? Kung ito ay mabuti huwag mag-atubiling sabihin na ito ay. Bigla tinawag ang ating bida. Writer Jiang, mag-sign ka na ng kontrata sa amin. At ibibigay ko kaagad sa iyo ang paunang bayad na 20 million won.
Hoho, good choice boss, nakatuwang sagot ng ating bida. At ibinigay nito ang kontrata at agad naman ito binasa ng ating bida. Binago namin ang kontrata ayon sa kondisyon na gusto mo, pakipirma na lang dito. Tae-san, mahinang bigkas ng tawag ng kanyang ina na hindi ito makapaniwala, muling nagsalita ang lalaking CEO. Nangyari ay file ng maayos ang iyong income tax return. Kapag muling ibinebenta, siguraduhing magbayad ayon sa kung ano ang nakasulat sa kontrata. Siyempre, maaaring hindi mo ito iniisip, ngunit meron akong budi bilang isang tagapamahala sa industriyang ito. Well, hindi talaga ako sigurado tungkol doon, pero sisiguraduhin kong magtitiwala sa pera at sa aking bank account. Bulong nito sa sarili, at pumirma ng kontrata ang ating bida. Kaya mo ba ito at kung paano ka maging isang manunulat kahit na hindi ka ginawa para dito, ho. Since legal representative din ang nanay mo, please sign here. Sabi muli ng lalaki sa kanya ina. Oo, sagot ng kanyang ina. Ngayon ay kakalipat ko lang ng 20 million won sa account mo bilang down payment. Gas! Napahinga ng malalim ang ating bida. Ang aking mahirap na bank account ay hindi nakakita mahigit sa 2 milyong won hanggang sa ako ay namatay. At sisiguraduhin ko na lagi kang puno. Sabi sa sarili ng ating bida sa kanyang bank account. Tumayo ang CEO at nakipagkamay sa ating bida. Thank you very much for signing with US, Writer Jiang. Thank you. Ito ay magiging isang magandang pagkakataon para sa aming dalawa. Ma'am, pwede na po tayo umalis. Sabi ng ating bida sa kanyang ina. Ano? Sige na, parang hilo pa rin ang kanya ina sa nangyayari. Wait, pwede bang maghintay sandali para sa ating pagkain? Sabi ng CEO. Baka next meeting na lang mauuna na kami. Hindi sanay si mom na kumain kasama ng mga estranghero. At wala rin akong dapat ipag-alala ngayon. Ho. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload, like and share nyo na din. Maraming salamat po.